Hi mga friendships! May adlaw sa tanan! Ops, bago natin simulan ang ating video ngayon, nako, kailangan mo na magsukli ang lola niyo mga friendships. Bakit? Para naman mas lalo tayong gaganda sa video natin ngayon, di ba? So, yan mga friendships, kailangan natin parating maganda sa ating mga videos mga friendships para naman ganado kayo parating manood at makinig sa ating pinag-uusapan, sa ating content, di ba mga friendships? O, ano sa tingin ninyo? O, maganda ng lola ninyo? O, pwede na tayo magsimula. Char. So, mga friendships, alam kong may idea na kayo. Alam nyo na kung ano ang pag-uusapan natin sa video na to. Nakita nyo na ba ang title nating video? Bago kayo pumunta ngayon dito, nakita nyo na ba at nabasa nyo na ngayon ang ating title nating video? Yes, mga friendships, tama po ang mga nakita ninyo at nabasa sa ating title at thumbnail nating video ngayon. Yes, mga friendships, ang content natin ngayon, pag-uusapan natin ay how to retain your RQA points, how to make a retention letter, at yung mismong sample. Yes, sample. Alam ko saan kayo pupunta na ngayon. Narinig nyo ang sample letter. Yes, nasa comment section po natin video ngayon, yung sample letter ng ating retention letter. Pero, hiling ni Lola, nako, baka naman, mamaya nyo na tingnan yan. Hindi naman mawawala yan. Diyan yan parati nakapin. So, samahan nyo muna ako sa video na to hanggang dulo. At baka mamaya sa gitna, o di ba, habang nanonood ka, may ads diyan dumadaan. Baka naman pa-thank you niya sa akin. Huwag niyo nang skip. Parang awan niyo na mga friendships, pangkabuhayan natin yan, Char. So mga friendships, sino nga ba yung mga viewers natin ngayon sa video na to? Una mga friendships ay yung mga RQAs ka-friendships natin last year. At pangalawa naman, para rin itong video na to sa mga ka-friendships nating magbabalak, mag-apply sa DepEd at baka sakaling hindi mabigyan ng item or plantilla. So, this year, di ba? So, the following year, pwede nyo itong gamitin ang video na to. So, ano nga ba yung reference sa ating video ngayon? So, paki-search sa Google at download at basahin nyo ang DepEd Order number 7, Series of 2023. Yes, itong content natin ngayon, naka-base po to doon, naka-state po to sa DepEd Order number 7, Series of 2023. Kaya nakita nyo kanina sa thumbnail, yan po, nakalagay dyan ang DepEd order sa video na to. Yan ang reference natin. So, mga friendships, ito na. So, yung letter po mga friendships, bago ko basahin, ito yung letter. Yan, ginawa ko to para sagot din ito mga friendships, no, sa dami nating mga ka-friendships nag-request nito. So, yung mga, ito kasi sagot ito yung video na to para to sa mga nag-request din, sa mga nag-comment sa ating mga videos na, so Jun, pwede ba kayong gumawa ng video na paano i-retain yung RQ points at saka yung paano gawin yung retention letter, okay? So, mga franchise, sa mga nagsasabi dyan, hindi ko na binabasa ko po lahat ang mga comments ninyo sa ating mga videos. Kaya lang, medyo matagalan konti ang videos, ang sagot natin, kasi mga franchise, naku, ang lola ninyo, busy-busy din sa school. Pero talaga, pag nasa DepEd ka na mga franchise, sa public school ka na, so, talagang unahin mo yung mga ASAP na paperwork. Kasi pag nasa DepEd ka na, ako, yan po tinatawag nating Department of ASAP. Yung kakabigay pa lang ng memo, tapos maya-maya after 3 hours, ipasa mo na yung pinapagawa sa'yo. O, di ba? Kakabigay, gawin agad, pasa agad, paano nagturo? Di ba? Pero masaya sa DepEd, ha? Super saya po sa DepEd, mga friends. Hindi po ako bitter sa DepEd. Masaya po ako, kaya mag-apply kayo, galingan ninyo, ha? So, I'm praying for you all, mga friendships, na sana matanggap kayo, mabigyan kayo ng item. So, yun po ang lahat nating hiling, dasal kay Jesus Christ, di ba? Ang saya, ang daming pera sa DepEd. So, yung mga nag-abroad, nako, ewan ko na lang anong dahilan nila. Basta, masaya sa DepEd. So, ngayon mga friendships, itong retention letter, gagawin mo lang ito kung RQA ka last year. Okay? Kung satisfied ka na sa points mong nakuha last year, pwede mo tong gawin. So, number 1, kung RQA ka last year at
yung demo teaching mo, na perfect mo na yon, okay ka na, 35 points ka na doon. Kasi ang maximum naman points makuha sa demo teaching ay 35. At yan po yung pinaka highest na or pinakamalaking points sa criteria na makukuha mo. So, number 2 dyan ay yung TRF exam. Yan po yung may pangalawang malaking weight na points, mga French, 25 points kapag na-perfect mo. So, kapag na-perfect mo na yun, okay ka na, satisfied ka na, so pwede mo itong gawin ang retention letter. Pangalawa, kung hindi man ganun kalakihan ang nakuha mong demo at saka TRF, pero satisfied ka na, gawin mo na dito. Magpa-request ka ng, pasa ka ng letter of intent, and then requesting also to retain your points. And then, ngayon, pero mga friends, sa dalawa na yung binanggit ko, kung sakali man, kasi last year pa nangyari, di ba? Sa 1 year na yon, may nagawa ka sa buhay mo, nag-enroll ka sa Masteral, nakakuha ka ng training, ma-online man siya or ma-face-to-face. So, pwede mo siyang idagdag dito, i-state mo siya at i-attach mo yung certificates. Yung, kung sa Masteral naman, kung sa 1 year na yun, nakakuha ka ng 12 units, i-state mo siya dito, and then yung TUR na yon i-attach mo sa letter. And then yung training naman, kung nakuha ka online man siya or face-to-face, para makuha mo si 10 points po mga friendship sa training, kailangan mo maka 64 and above hours. Yes, kailangan pong naka-indicate sa certificate ang dates attended at saka yung number of hours ng training. Kasi mga friendship, sa computation po, binase po siya sa oras. Kaya kailangan po talagang indicated ang number of hours sa training na inatinan ninyo. And then, pwede siya online man o pwede din siya face-to-face. So, ang problema yon, basta, totoo, legit, hindi scam yan. Baka pag-validate ang DepEd yan, pala, na-scam na pala kayo, sayang yung pera. Naku, ang mahal pa naman ang training ngayon. And then, pag TUR naman, dapat certified true copy yan, and i-attach nyo lang siya, indicate ninyo. And then, ngayon, Surgeon, paano kung RQE ako last year, pero Surgeon, hindi ako satisfied. Yung points ko lang nasa 55 o kaya 60, gano'n. Gusto mo madagdagan ang points mo. Ang gagawin mo mga friendships ay hindi po kayo magpapasa ng letter of intent at saka retention letter para doon sa RQA points mo. Gagawin mo is mag-a-apply ka ulit. Magpapasa ka ulit ng panibagong basic mandatory documents requirements para i-evaluate ulit ni DepEd yung mga papers mo at mag-undergo ka ulit ng demo teaching at TRF exam para panibagong points yon, panibagong evaluation yon. So, pero kung since maggagawin mo yan, kailangan mo talagang targetin na i-perfect mo ang demo, 35, at i-perfect mo ang TRF exam, 25 points para naman worth it and sulit yung pag-ulit ng evaluation ng papers mo at itong pagod mo din. Kasi kung sakaling pareho lang at saka o kaya bababa ang performance mo sa pangalawang apply mo, nako, magsisisi ka nun, diba? So, ang daming what ifs sa ating ACID. What if hindi na lang ako nag-ulit? What if nagpasa lang ako ng retention letter of intent, diba? So, ang dami. Kailangan talaga maka-friendships, no? Galingan mo, lamangan mo yung una mong score, yung points na kuha mo. So, kailangan kasi maka-friendships, magpakita tayong gilas, galing sa demo. Kasi doon talaga ma-convince natin yung mga COT observers. Kasi sa demo teaching, mga friendships, mga observers natin dyan ay mga school heads. So, sila yung mga nangangailangan. O, diba? Pag makitaan ka ng galing, baka bet ka niya at kunin ka niya. O, diba? Kaya kailangan nating galingan sa demo at saka sa exam. Sila din yun ang mga nag-check ng mga TRF exams natin. And then, pangalawang, So, next, mga friendships, kung kung gusto mo talagang ulit, gusto mo lang okay ka na doon, yun ang gagawin mo. Magpasa ka na nito at i-attach mo kung may pang-updates. Since yun, wala akong pang-updates ng mga papers ko. Gusto ko lang i-retain kasi naka 93 points naman ako last year at may
wala naman, hindi naman nadagdagan ang masteral units ko, o kaya kompleto na ako ng mga papers, okay na. Ang naging problema lang nun ay wala talaga available items or plantilla sa division or sa school na applyan ko. So, kaya hindi ako na-hired. So, ngayon, ito gagawin mo pa din. Magpasa ka nito, tapos hindi mo na siya ilagyan yung mga pang-update sa papers mo. Ang ipasa mo na lang ay yung letter of intent at yung request mo na i-retain yung points mo last year. At ang gawin lang doon, as easy yung points mo last year at hindi nila yung gagalawin. Okay? So, itong ginawa kong sample dito mga friendships, linawin ko. Itong ginawa ko dito ay tulad kunwari isang applicant, last year wala siyang education kasi ang education ang pinagbabasihan dyan ay yung masteral kasi sa old criteria kasi ang education yung TOR mo sa college, pero ngayon ang TOR natin sa college ay magiging ticket na lang yan kapag tayo mag-detect ng board exam. So ang galingan mo sa board exam kasi may points yung yung let mo. So, ngayon, para magka-points ka sa education, kailangan mo siyang kailangan mo kumuha ng masteral. Related din sa ating major ha. Ang dami kasi kumuha ng unrelated sa mga majors natin. Kung Gen Ed ka, pwede kang kumuha ng EdUc Management, di ba? Kung sa mga elementary Gen Ed. At sa mga secondary, i-base nyo sa major nyo yung MA kukunin ninyo para hindi kayo matiwa yung effort ninyo. Kasi, nako, isa pa to, may mga division ng ART. Nako, ang gagaling nila. Iwan ko na lang. Char. So, ito na. Yung ginawa kong sample, tulad to ng isang applicant, kung baga, isang applicant siya, last year, 0 sa education, 0 sa training. So, nakastate dito kung anong gusto niya mangyari sa retention niya, sa points niya, or sa RQA points niya last year. Okay, ito, basahin ko na. So, kunwari siya si Juan de la Cruz. So, nakalagay sa taas, Juan de la Cruz LPT, yung address niya, yung telephone number, yung email address, at saka yung date. Kunwari, ngayon, binavlog natin to, April 5, Friday, di ba? So, ilagay yung date din, yung year, 2024. And then yung recipient's name, yung SDS name ninyo, yung division, yung address, tapos, yung through. Ang letter po, i-through po natin sa principal. Yung school na gusto mong applyan. Depende po yan sa sa division or district. Kasi, ng mga in-applyan kong schools kasi, lahat po naka-through or yes, ang letter addressed to the SDS, the school's division superintendent, pero naka-through po siya sa school head ng school na a-applyan ninyo. Pero yung iba, doon sa AO ng school, ipapasa ang application or letter of intent at saka retention letter. Pero may division kasi na ni-require ng diretso na sa HR department nila. Tulad ng San Pedro. Ang sa kanila kasi San Pedro, lahat ng mga applicants diretso na sa HR department ipasa yung mga documents requirements. Magkaiba yan, depende yan. Kaya magtatanong-tanong talaga kayo sa school, yung AO po naka-assign dyan po kayo magtanong kasi alam po nila yan lahat. Kasi sila po yung extension ng HR ng division. Kaya sa kanila kayo magtanong kasi mas alam po nilang gagawin. Bibigyan kayo ng advice niyan. So, and then, next nun is yung dear recipient na tayo name. And then, ito yung ang retention letter po at saka yung letter of intent, isa lang po yan. Nakahati by paragraph lang po yun kung saan mo ipapasok yung gusto mong sabihin sa letter. Yung dito sa ginawa ko, first paragraph, yan ay para siyang introductory paragraph na you are stating willingness to reapply sa same school na in-applyan mo last year. And then second paragraph, dyan mo siya i-state yung intention mo to retain your RQA points last year. Pangatlong paragraph, dyan mo sabihin kung gusto mong ipa-update yung points mo, kung may dagdag kang papers like kung nakapag-masteral ka for that year, di ba? Sayang naman yon. At
Pangalawa, kung nakapag-online training ka na or face-to-face training, so may certificate ka, state mo din doon. At huwag kalimutan, lahat ng mga nilagay mo dyan sa letter, i-attach yung mga papers sa TOR, kung MA, certificate, if training yon. Okay? Yung last paragraph naman, yun yung paalam mo na mag-thank you ka for their time, for binasa, entertain yung letter mo. Okay? So, ito na simulan ng letter. I hope this letter finds you in a good health and high spirit. I am very excited to reapply for the Teacher 1 position at yung name ng school na applyan ninyo. So, kasi naka-open and close parenthesis lang po siya. Nilagay ko dito. So, as it has always been my dream to work in a school that is known for its excellence in education. So I believe that your school can provide me the opportunity to utilize my skills and knowledge. Okay? In teaching to the best of my ability. Yun yung first paragraph, mga ka-friendship. So, pero kung gusto nyo i-revise, i-edit yan, so feel free, it's okay, no problem. I'm just giving you sample kung paano mo simulan ang letter. Sa second paragraph, mga ka-friendship, dyan mo na state ng gusto mo sa points mo last year. So, dito state mo sa second paragraph. As you may recall, I have applied for a Teacher 1 position in your school last year and was included in the registered qualified applicants or RQA. However, itong reason mo dito, depende sa'yo yon. Kung ano yung dahilan ng division last year, bakit ka hindi nabigyan ng item. For example, one is no available plantilla. Kaya hindi ka nabigyan ng item. Pangalawa, hindi ka inabot doon sa, kumbaga, ang available lang ay 3, 5, tapos hindi ka naabot, state mo dyan. Or kaya, pwede mong lagay dyan na in general. Kasi ang ginawa ko ito, naka-general. Kaya pwede niyong baguhin, i-edit kung ano man dahilan ng division nyo last year, kung bakit kayo nabigyan ng item. So, nung sinabi ko dito, due to unforeseen circumstances. So, yung pwede ko bang kopyahin yan, yung reason na yan? Yes, pwede. Itong sample po na to, binibigyan ko kayo ng pahintulot na gamitin. Kaya kayo na po ang bahalang bago or i-edit nyo man yan, di ba? So, walang problema sa akin, mga friendships. Ang YouTube natin channel ay to help you, mga friends, sa mga pangangailangan natin, di ba? So, I was unable to pursue my application. I am now writing to request that my RQA points from last year be retained as I am still interested in applying for the same position na in-applyan nyo last year. Yung third paragraph, doon mo ilagay ang updates mo. Kung mayroon ka bang ipa-adjust, ipabago, ipa-evaluate sa bago mong papers. Basta dito, mga friends, sa request for retaining your points, hindi mo pwedeng ipa-adjust ang demo teaching, LET, at saka yung TRF exam results mo. Wala po yun. As is po yun. Ang pwede lang galawin, yung ibang mga criteria. Like yung MA, education, yung training, di ba? Pwede yun, magalaw yun. Kasi, kapag mayroon ka lang ipapasa, kung wala naman, so pwede mong hindi siya lagyan. Okay? Ng third paragraph. Pwede, ito ay para to sa mga meron lang, ha? So, I am confident that I will be able to contribute to your school's vision and mission of providing quality education to its students. I have earned 12 master unit and a training with 80 hours conducted last February 20, 2024. O, bago lang din, di ba? So, these additional qualifications have further enhance my skills and knowledge in the field of teaching. I believe that these qualifications will be beneficial to the school and its students. So, pang last na paragraph, dito ka na mag-thank you. I hope that you will consider my request to retain my RQA points from last year and update my documents and points accordingly. Thank you for taking the time to read my letter of intent. Please feel free to contact me through my contact information if you need any further information
or clarification. Sincerely, Juan de la Cruz, LPT, Teacher 1 applicant. So, yun po yung buong letter. Very short lang. So, dito mga-French, kailangan natin malinaw lahat. Hindi kailangan natin gumamit ng mga flowering words, mga charot-charot yung mga words dyan to convince the reader, the evaluators. So, no need yun mga-friendships. Kailangan natin direct to the point tayo kung anong intention mo, kung anong gusto mong mangyari. Okay? Anong request mo. So, naka-state lahat. So, napaka-simpleng letter lang ito mga-friendships, no? So, sample to. So, sana mga-friendships makatulong to sa atin, sa mga ka-friendships natin na nag-request, sa mga videos na basa ko, ito na po yung kasagutan. Yung video na to, sana makatulong. So, nasa comment section ng ating sample letter, pwede nyo nang screenshot o kaya copy and paste sa Word document ninyo para mayroon kayong pagbabasihan. Pwede nyo itong gamitin buong-buo, walang problema. Pwede nyo i-edit or revise yan. So, walang problema mga-friendships. Gusto ko makatulong lang sa inyo. And, again ang reference natin sa video natin ay DO number 7, search of 2023. Please search sa Google at download nyo at basahin nyo yung lahat-lahat. Nandiyan po yung mga lahat na gagawin sa mga nagbabalak mag-apply ng DepEd or public school, okay? Para aware kayong lahat. And then, mga ka-friendships, kung meron kayong mga ka-friendships natin na RQAs last year at hindi nila alam ang channel natin, baka naman i-share natin ang ating video ngayon kasi mga ka-friendships, mas maganda yung maging blessing din tayo sa iba para mas matuwa naman si Jesus Christ sa atin, di ba? Kapag, malay mo, sa kaka-share mo ng mga ka-friendships natin ng RQAs last year, nakatulong ka, nakapagbigay ka ng idea through this video, o matuwa si Jesus, baka ikaw ang bigyan ng item, di ba? So, yan mga friendships. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, naku baka nakalimutan nyo mag-subscribe. Ang dami ng videos na panood nyo sa ating channel. Mag-subscribe ka na at baka hindi ka pa nakapag-bell, baka this time mag-bell ka na sa ating notification dyan sa baba para ma-notify po kayo pag mag-upload ako ng bagong video. Yan po yung advantage dyan. Alam nyo kung ano yung mga chikahan nating bago, alam nyo kung ano yung pagbigyan nating bagong files. So, hindi kayo malilate kapag naka-bell po, ma-notify po kayo agad-agad. Ano pa ba kailangan natin sabihin? Sana hindi ka nag-skip ng ads kanina, mga friends, ha? Kailangan natin sa pagkubuhayan. Pa-thank you nyo sa akin yung mga friendships. Dito sa channel natin, everyday is Christmas Day, Char. So, yeah, thank you so much mga friends sa panonood hanggang dito. Naku, pasensya na sa oras inyo ang haba ng video natin. Naka 22 minutes and 30 plus seconds na tayo. So, wag natin masyadong pahabain pa. Tapos na, nasabi ko na lahat sa mga natin, ka-friendships. Sana ang video na nakatulong sa inyo ngayon. Nagbigay sa inyo ng idea kung anong gagawin, paano i-retain ng arcade points, paano gagawin ang retention letter at yung mismong sample na sa comment section. So, yan, thank you at huwag kalimutan mga friendships, gigug mo kamutanan at see you sa ating next video. Bye for now! See you sa ating next video ulit. Love you all!